pa man ang formal na pagsisimula ng APEC meeting ngayong hapon, dumating kaninang umaga sa bansang iba pang mga economic leader at representatives mula sa Peru, Russia, Singapore at Japan. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ng aming kasamang si Sweden Velado. Live. Maraming salamat sa iyo, Kathy. Ngayong unang araw nga ng pagsisimula ng APEC Economic Leaders Meeting ay may mga humabol pa na APEC Economic Leaders at Representative. At bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang layunin, lalo na sa kanilang gagawing pakikipag-usap o bilateral meeting kay Pangulong Aquino. Kung ano yan, alamin natin sa aking report. Ngayong Miyerkules ay dumating na sa bansa ang 3 pang pinuno at isang kinatawan ng APEC para sa Economic Leaders Meeting na nagsimula na ngayong araw. Alas 4:30 pa lang ng madaling araw ay lumapag na sa bansa si Peruvian President Ollanta Humala. Isa sa mga pangunahing layunin ng kanyang working visit sa bansa ay mas paigtingin pa ang relasyon sa pagitan ng Peru at Pilipinas. Nais din tiyakin ni Humala na nananatiling matatag ang commitment ng kanyang bansa sa APEC, lalo pat Peru ang susunod na mag-host ng APEC sa susunod na taon. Dakong alas 8 ng umaga ay dumating sa bansa si Russian Prime Minister Dmitry Medvedev na sinalubong nila Presidential Advisor Ronald Llamas at Philippine Ambassador to Russia Carlos Soreta. Siya ang ipinadalang kinatawan ng kanyang bansa dahil hindi na makakadalo si Russian President Vladimir Putin upang mas pagtuunan ng pansin ang mga isyong kinakaharap ng kanyang bansa, gaya ng patuloy na ginagawang investigasyon sa bumagsak na Russian Metrojet aircraft sa Egypt. Gayunman, tiwala si Foreign Affairs Undersecretary Laura Del Rosario na malaki ang maiaambag ni Medvedev sa mga pagpupulong na tatalakay sa mga isyong pare-parehong apektado ang bawat kasaping ekonomiya ng APEC tulad ng climate change, food security at pagpapalakas ng mga maliliit na negosyo. Eksaktong alas 10:15 ng umaga dumating naman si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong kasama ang kabiyak na si Madam Ho Ching, lulan ng Gulf Aircraft. Sina Health Secretary Janet Garin at Foreign Affairs Undersecretary Linglingay Lacanlale ang nagbigay ng mainit na pagtanggap sa kanila. Makakasama niya ang ilan sa kanyang mga opisyal mula Ministry of Trade at Ministry of Foreign Affairs sa bilateral meeting kay Pangulong Aquino. Kinumpleto ng pagdating ni Japan Prime Minister Shinzo Abe bago mag-alas 11:30 ng umaga ang attendance ng 21 mga lider at kinatawan ng Asia-Pacific Economic Cooperation. Kasama ni DPWH Secretary Rogelio Singson, si Philippine Ambassador to Japan Manuel Lopez na sumalubong kay Abe. Sa bilateral meeting ni Japan Prime Minister Abe kay Pangulong Aquino ay inaasahang lalagdaan ang kauna-unahang kasunduan na direktang mag-donate ang Japan sa Pilipinas ng mga kagamitang pangmilitar gaya ng sasakyang panghimpapawid. Kathy, maidagdag ko lang, bukas sa pagtatapos naman ng APEC Economic Leaders Meeting ay may mga ilan na ring economic leaders na lalabas na ng bansa. Pangunahan yan ng Colombia, susundan ng bansang Chile, Malaysia, Australia, Singapore, Thailand, Vietnam at Malaysia. Ilan nga sa kanila mula dito sa Pilipinas ay didiretso pa ng Kuala Lumpur, Malaysia para umattend naman ng ASEAN East Asia Summit. Mula rito sa lungsod ng Pasay kasama ang Unit 3 para sa APEC 2015, ako si Sweden Velado, Telebisyon ng Bayan.